Day 42, Exodus 36-38. Si Bezalel at Aholiab at ang lahat ng manggagawang binigyan ni Yahweh ng kaalaman at kakayahan ang gagawa ng lahat ng kailangan sa sangtuaryo ayon sa sinabi ni Yahweh. Tinawag ni Moises sina Bezalel, Aholiab, ang lahat ng binigyan ng kakayahan ni Yahweh at ang lahat ng nais tumulong at pinagsimula ng magtrabaho. Ibinigay niya sa kanila ang lahat ng handog ng mga Israelita para sa gagawing sangtuaryo. Patuloy pa rin sa paghahandog ang mga Israelita tuwing umaga, kaya't nagpunta si Moises ang mga manggagawa. Sinabi nila, napakarami na po ng ibinigay ng mga tao, ngunit patuloy pa rin silang nagdadala. Kaya inutos ni Moises, huwag na kayong magdala pa ng kaloob para sa gagawing santuaryo. Noon lamang tumigil ang mga tao sa pagdadala ng handog, gayunman sumobra pa rin ang handog na naroon. Lahat ng pinakamahusay na manggagawa ang gumawa ng tuldang tipanan. Ang ginamit dito ay 10 pirasong kortina na hinabi sa pinong lino at lanang kulay asol, kulay obi at pula na may bordang larawan ng kirubin. Ang haba ng bawat piraso ay 13 metro at 2 metro naman ang lapad. Ang mga ito ang pinagkabit-kabit nila ng tigli-5. Gumawa sila ng mga silo na yari sa taling asol at kinabit sa gilid ng bawat piraso. Tigli-5 silo bawat isa. Gumawa sila ng 50 kawit na ginto at sa pamamagitan nito'y pinagkabit ang 2 piraso, kaya ang 10 pirasong damit na ginamit sa tabernakulo ay parang 1 piraso lamang. Pagkatapos gumawa sila ng 11 pirasong kortina na gawa sa balahibo ng kambing upang gawing takip sa ibabaw ng tabernakulo. Bawat isa nito ay 13 metro ang haba at 2 metro naman ang lapad. Pinagkabit-kabit nila ang 5 piraso, gayon din ang 6 at na natira. Ginabitan nila ng tigli-50 silo ang gilid ng bawat piraso. Pagkatapos gumawa sila ng 50 kawit na tanso at sa pamamagitan nito ay ipinagkabit nila ang 2 piraso para maging isa lamang. Tinakpan nila ito ng pinapulang balat ng tupa at pinatungan pa ng balat ng kambing. Gumawa rin sila ng mga patayong haliging gawa sa akasya para sa tabernakulo. Bawat haligi ay 4 na metro ang haba at 0.7 na metro naman ang lapad. Bawat haligi ay nilagyan nila ng mitsa para sa pagdurugtungan. 20 haligi ang ginawa nila para sa gawing timog at 40 patungang pilak na may suotan ng mitsa. 20 rin ang ginawa nilang haligi sa gawing hilaga at 40 patungang pilak din, 2 sa bawat haligi. Para sa likod, sa gawing kanluran ay 6 na haligi at 2 naman para sa mga sulok. Ang mga haligi sa magkabilang sulok ay magkadikit mula ibaba hanggang itaas sa may unang argolya. Sa makatuwid, 8 ang haliging nagamit sa likod at may 2 patungang pilak ang bawat isa. Gumawa rin siya ng pahalang na balangkas na yari sa akasya, 5 sa isang gilid, 5 sa kabila at 5 rin sa likod. Ang pahalang na haliging paggitna ay abot sa magkabilang gilid ng dingding. Binalot nila ng ginto ang mga haligi at kinabitan ng argolyang ginto na pagsusuotan ng mga pahalang na haligi na binalot ng ginto. Gumawa rin sila ng kortinang yari sa pinong lino at lanang kulay asol, kulay ubi at pula. Ito ay binordahan nila ng kalarawan ng kirubin. Gumawa sila ng 4 na haliging akasya na kabitan ng tabing. Binalot nila ito ng ginto, kinabitan ng kawit na ginto rin at itinayo sa 4 na tuntungang pilak. Para sa pintuan, gumawa sila ng kortinang yari sa pinong lino at lanang kulay asol, kulay ubi at pula at binordahan ng maganda. Gumawa sila ng 5 posteng magsasabitan ng kortina. Kinabitan nila iyon ng mga kawit at ang dulo'y binalot ng ginto, gayon din ang mga haligi at itinayo sa 5 tungtungang tanso. Yari sa akasya ang ginawa ni Bezalel. Nakaba ng tipan, 1.1 metro ang haba, 0.7 metro ang luwang at 0.7 metro ang taas. Binalot niya ng ginto ang loob at labas. At ang labi nito ay nilagyan niya ng moldorang ginto. Gumawa siya ng 4 na algoryang ginto at ikinabit sa 4 na paa ng kaban. Tigalawa
sa magkabila. Gumawa rin siya ng kahoy na pampasan nangyari sa akasya at binalutan din niya ito ng ginto. Isinuot niya ang mga ito sa mga argolya sa magkabilang gilid upang maging pasanan nito. Ginawa rin niya ang luklukan ng awan na yari sa purong ginto. Ang haba nito ay 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Ang magkabilang dulo nito ay ginawa niya ng dalawang kirubing yari sa purong ginto. Tigisa sa magkabilang dulo, ikinabit niya itong mabuti sa luklukan ng awa, kaya ito at ang mga kirubin ay naging isang piraso. Magkaharap ang mga kirubin at nakatungo sa luklukan ng awa. Nakabuka ang kanilang mga pakpak at nakalukob dito. Gumawa rin ng mesang akasya si Bezalel. 0.9 na metro ang haba nito, 0.5 metro ang lapad, at 0.7 metro ang taas. Binalot niya ito ng ginto at pati na ang paligid. Nilagyan niya ito ng sineba na singlapad ng isang palad at pinaligiran din ng ginto. Gumawa siya ng 4 na argolyang ginto at ikinabit sa 4 na sulok at sa may 4 ng paa nito. Ang mga argolyang pagkakabitan ng mga kahoy na pampasan ay malapit sa sinepa. Iginawa rin niya ang mesa ng mga pampasan na yari sa akasya at binalutan din ng ginto. Gumawa rin siya ng mga kagamitang ginto para sa mesa, mga plato, tasa, banga at mangkok para sa handog na inumin. Gumawa rin siya ng ilawang yari sa purong ginto. Patungan at tagda nito yari sa pinitpit na purong ginto. Ang mga palamuti nitong bulaklak, ang buko at ang talutot ay parang iisang piraso. Mayroon itong 6 na sanga, tigatlo sa magkabila. Bawat sanga ay may 3 magagandang bulaklak na parang almendra, may usbong at may talutot. Ang hagdan ay may tig-4 ding bulaklak na tulad ng nasa sanga. May tig-iisang usbong sa ilalim ng mga sanga, isa sa ilalim ng bawat sanga. Ang mga usbong, mga sanga at mga tagdan ng ilawan ay iisang piraso na gawa sa purong ginto. Ang ilawan ay ginawa niya ng 7 ilaw na may kasamang pang-ipit ng metsa at patungan ng bawat dalisay na ginto. Ang nagamit sa ilawan ay 35 kilong purong ginto. Gumawa siya ng altar na sunugan ng insenso. Ito ay yari sa punong akasya. Ito ay parisukat. 0.5 metro ang haba, gayon din ang lapad at 0.9 metro ang taas. Ang 4 na sulok nito ay nilagyan niya ng sungay. Nakaisang piraso ng altar. Binalutan niya ang ibabaw nito ng purong ginto. Ang mga gilid at ang mga sungay ay binalot din ng ginto. Gumawa siya ng 2 argolyang ginto at ikinabit sa magkabilang gilid sa ibaba para pagsuotan ng pampasaw. Gumawa rin siya ng pampasan na yari sa punong akasya at ito'y binalot din ng ginto. Si Bezalel din ang naghalo ng sagradong langis na pampahid at sa purong insenso at ito'y parang ginawa ng isang dalubhasa sa paggawa ng pabango. Chapter 38. Akasya rin ang ginamit ni Bezalel sa paggawa ng altar na sunugan ng handog. Ito ay parisukat, 2.2 metro ang haba, gayon din ang lapad, at 1.3 metro naman ang taas. Ang mga sulok nito ay nilagyan niya ng sungay, nakaisang piraso ng altar at binalot ng tanso. Si Bezalel din ang gumawa ng mga kagamitang tanso para sa altar, palayok, pala, palanggana, malaking tinidor at lalagyan ng apoy. Gumawa rin siya ng parilyang tanso at kinabit sa ilalim ng baitang sa kalahatian ng altar. Gumawa siya ng 4 na argolya at ikinabit sa 4 na sulok ng parilya para pagsuotan ng pampasan. Akasya rin ang ginawa niyang pampasan. Binalot niya ito ng tanso at isinuot sa mga argolya sa gilid ng altar. Tabla ang ginamit niya sa paggawa ng altar at ito'y may guwang sa loob. Gumawa nga siya ng palangganang tanso at tanso rin ang patungan. Ang ginamit niya rito ay tansong ginamit bilang salamin ng mga babaeng tumutulong sa mga naglilingkod sa pintuan ng Toldang Tipanan. Pagkatapos, ginawa niya ang bulwagan na pinaligiran siya ng mamahaling telang lino.
Sa gawing tinog ay 45 metro ang haba ng tabing at ito ay kinabit niya sa dalawang posting tanso na itinayo sa 20 tuntungang tansurin. Pilak naman ang kawit at ang sabitang baras na ginamit niya. Gayun din ang ginawa niya ang bulwagan na pinaligiran niya ng mamahaling telang lino sa gawing timog ay 45 metro ang haba ng tabing at ito ay kinabit niya sa 20 tanso na itinayo sa 20 tuntungang tansurin. Pilak naman ang mga kawit at ang sabitang baras na ginamit niya. Gayun din ang ginawa niya sa gawing hilaga. 45 metro ang tabing na kinabit sa 20 posting tanso na itinayo sa 20 tuntungang tanso. Pilak naman ang mga kawit at baras na ginamit dito. Sa gawing kanlura naman, 22 metro ang haba ng tabing at isinabit niya sa 10 posting tindig sa 10 tuntungan. Ang mga kawit at baras ay gawa sa pilak. Ang luwang ng harapan ng bulwagan ay sa gawing silangan ay 22 metro. Sa isang gilid ng pintuan ay nilagyan ng kortinang 6.6 na metro ang haba na nakasabit sa 3 posting nakapatong sa 3 tuntungan. Gayon din sa kabilang gilid. Kaya ang dalawang gilid ng pintuan ay may tig-isang kortinang 6.6 na metro ang haba na nakasabit sa 3 posting nakapatong sa kanya-kanyang tuntungan. Lahat ng tabing ng bulwagan ay mamahaling telang lino. Sa tanso ang tuntungan ng mga poste at pilak naman ang kawit ng poste. Gayon din ang mga haligi. Ang kortina sa may pintuan ay mamahaling lino at lanang kulay asol, kulay obe at kulay pula. Magandang-maganda ang borda nito. Ang haba't lapad nito ay 9 metro, samantalang 2 metro naman ang taas, tulad ng tabing sa bulwagan. Ito'y nakasabit sa 4 na posting nakapatong sa 4 na tuntungang tanso. Ang mga kawit nito ay balot ng pawang pilak. Tanso naman ang tulos na ginamit sa toldang tipanan at sa tabing ng bulwagan. Ito ang listahan ng mga metal na ginamit sa tabernakulo na pinaglagyan sa kaba ng tipan. Ang listahang ito'y ipinagawa ni Moises sa mga Levita sa pangunguna ni Itamar na anak ni Aaron. Lahat ng iniutos ni Yahweh kay Moises ay ginawa ni Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, buhat sa lipi ng Juda. Ang pangunahin niyang katulong na si Oholiab ay anak ni Ahisamak at buhat naman sa lipi ni Dan. Siya ay mahusay mag-ukit, isang taga-disenyo at manghahabi ng pinong lino at lanang kulay asol, kulay obe at kulay pula. Lahat ng gintong ginamit sa sangtuaryo ay umabot sa 1,000 kilo ayon sa timbangan sa templo. Ang lahat ng ito ay handog kay Yahweh. Ang pilak namang ibinigay ng mga taong napabilang sa census ay umabot sa 3,430 kilo ayon sa timbangan sa templo. Ang mga ito ang kabuuan ng lahat ng inihandog ng mga napabilang sa census na umabot naman sa 603,550 katao mula sa 20 taon pataas. Bawat isa ay nagbigay ng kaukulang halaga ayon sa timbangan ng sangtuaryo. Ang pilak na nagamit sa tuntungan ng sangtuaryo at tabing ng bulwagan ay 3,400 kilo, 100 tuntungan ng tig 34 na kilo. Ang 30 kilo ay ginamit sa mga kawit ng poste, sa mga dulo nito at sa mga haligi. Ang tansong inihandog kay Yahweh ay umabot naman sa 2,425 kilo. Ito ay ginamit sa mga tuntungan at sa pintuan ng toldang tipanan sa altar at sa parilyang tanso, gayon din sa lahat ng gamit sa altar, sa tuntungan sa paligid ng patio at tuntungan ng poste ng pinto at sa lahat ng tulos na ginamit sa paligid ng tabernakulo.